Gabi sa tanan. Huwag kita lang pasalamatan no, kundi ang Ginoo ra. Salamat ta nga luwas ta and then makashare pa kita sa iyang pulong. So at last nakabunot na kita. So pasalamat ko sa Ginoo kay dugay-dugay na gid ni nga kaning devotional niya murag nindot man siya i-share good. Nanako sa Second Chronicles akong devotional ganing buntag pero karon ako i-share karon is naa pa sa First Chronicles. So First Chronicles chapter 21 kang gibawon-bawon ni nako nga devotional kung ako makabunot kani gid akong i-share kay kani gid na-impact ba. Daw akong impact ginako. So chapter 21 First Chronicles chapter 21 verse number 1 and 2 lang. Atong basahon sa verse 1 and 2 nga magpray ta. Okay, akong basahon. Sunda lang sa inyong mga mata. Verse number 1. And Satan stood up against Israel and provoked David to number Israel. Verse number 2. And David said to Joab and to the rulers of the people, Go number Israel from Beersheba even to Dan, and bring the number of them to me, that I may know it. Mga buta, amahan nga langit nun. Salamat Lord sa gabion. Salamat po sa opportunity, Ginoo, nga ako ma-share ang akong devotional. Nga I hope, Ginoo, nga naapod sila makatunan sa akong nakatunan po, Lord. Ikaw makadil ka namo matag-usa, pinagi sa Holy Spirit, Lord God, nga masabtan sa yano yung mga pulong. And among hiyon po, Lord, ang balang dugo ni Kristo nga makahugas dari ka namo. Nakabawi ka sa among frame, Lord. Kabaw ka sa among mga sala nga mong nabuhat ya kanimo. Akong gihangyo, Lord God, nga ikaw makahinlo ka namo, Ginoo. Ako dere sa tubangan nga angayan nga mo bitbit sa imong pulong ug mo share sa imong pulong kay tungod ikaw nakahatag og kalawasan diri kanako, Ginoo, og opportunity nga maka-share sa imong pulong. Salamat sa Holy Spirit nga was magpahinumdom diri kanamo nga unsa kaayo gid sa among kinabuhi, Lord. Amoy tugyan tanan di kanimo karong gabion na sa ngalan ni Kristo Jesus nga mabugtong nga maluwas. Amen. So ako nakatunan diri nga kuan nga chapter sa Chronicles is walay problema gyud katong kuan pod nga walay gyud problema unsay isugo gyud. Pero ang nakaproblema lang ani ni David, ang nagsugo manggod niya, ang nagtempt niya is Satan. So unsay gitempt ni Satan niya is simple ra kayo, i-number ra niya, ipon ra niya ang mga sundalo sa Israel. Niya gitanaw na og ganiya sa mapa from Beersheba even to Dan. So tumoy-tumoy kung sa Cebu pa siya, Santander o ganto dito sa unsay Danbantayan pa gyud dito ang ipa-number niya. So atong bakuan ni nga dili gid siya lalim kay may pod na internet sa una or naay ka ng dali-dali ra ba, panso lang okay na. Kung mo panso balik di na pwede ipon. Pero kani nga time ang mga sundalo gipaihap ni Satan. Gipaihap niya, gisugo niya si David and then si David ning yes siya. So yang gisugo ang iyang ruler si Joab. Yang gisugo sa verse number 2, and David said to Joab and to the rulers of the people. Gisugo na gid niya. And then verse number 3, and Joab answered, The Lord make his people 100 times so many more as they be. Nangutana si Joab, but my Lord, the king, are they not all my Lord's servant? Ngano man, why then that my Lord require this thing? Unsay pulos man ani? Why will he be a cause or trespass to Israel? Ipaihap ni nimo, gisugo siya ni Satan ani, giubi na para mailhan niya kung pila ka buok ang sundalo og mga warrior kay para daghana na gid sa akong sundaloy. Makaingon siya ba nga naa na confidence iyang kaugalingon ba si David para lang gid malawgan ang iyang pride ba nga dili wala na ko nag-inusara nga nahimong warrior aning Israel. Tungod nako ang kaning Israel daghan na gyud kaayo nga mga soldiers tungod nako. Kay si Satan man nagput niya og pride. So si Joab murag na kuan ni Joab ba murag ipaihap ni niya kay para ang dungog maadto na ni David. So verse number 4, Nevertheless, the king's word prevailed against Joab.
So wala kapalag si Joab. Wherefore Joab departed and went throughout all Israel and came to Jerusalem. Pero mo nagi kuan, naipod disobedient pod si Joab pod. And Joab gave the sum of the number of the people unto David. And all they of Israel were 1,000, 100,000 men that drew sword. And Judah was 400 threescore and 10,000 men that drew sword. But, mani ang gikuan, but Levi and Benjamin counted hinat. Gikapoy na siguro si Joab siguro. Wala na siya ganahi ba nga ipaihap gyud. Among them, for the king's word was abominable to Joab. So na-feel ni Joab nga di man gyud ni mao. Unsay purpose? Usik-usik lang ni sa akong time sa pag-ihap sa mga soldiers aning Israel. Unsay purpose ni David? Pero nakita na to sa verse number 1 daan, ang nagsugo niya si Satan. Wala gining ingon ang Ginoo ipa David ang mga sundalo sa Israel kay para mailahan nimo, para mahibaw-an nimo kung pila sila kabuok o kung nay mo atakon, kakuan ra ka pila ka buok ang imong ipadala. Pero wala man ning ingon ang Ginoo na. Ato makita pud ana nga bisan unsa ka gamay o unsa ka dako pareha sa 300 ni Gideon. Napilde pa gid nila kay tungod uban nila ang Ginoo. Pero kung ako nakuanan dire, kung si Satan na gani mosugo bisan unsa pa kadaghan, unsa ka gamay or bisan unsa gid kadaghan gyud, unya gamay ra imong kontra kung uban nimo si Satan, pilde gyapon ka. Nakuanan ako kung akong abilidad, ang akong kuanon ba sa mo depende ko sa akong abilidad, di gid mada pilde gid dayon, pilde gid gihapon. Kung ang imong adlaw, imong sugdan sa imong kaugalingon, di mo sugdan diha sa Ginoo, pilde gyapon ka. Pilde gyapon. Mao nagingon diri nga naka-feel man si Joab, di man gid ni mao. So dili na ko ni apilo ni maglikuonon siguro ni ang Levi o tuyoon siguro ni ang Levi o Benjamin, straight ra ko. Bahala na sila diha, pila na sila kabuok diha. Kay nakabalo siya, and then verse number 7, and God was displeased with this thing. Therefore he smote Israel. And David said unto God, so nakafeel si David, I have sinned greatly. Mao po ni nakanindot ni David, no? Angkon siya daw, dili siya mo deny. Because I have done this thing, but now I beseech thee, do away the iniquity of thy servant, for I have done very foolishly. And the Lord spake unto God, David seer, saying, so naipropeta na, go and tell David, saying, thus saith the Lord, I offer thee 3 things. Choose thee one of them, that I may do it unto thee. So God came to David and said unto him, thus saith the Lord, choose thee, ipapili na, either 3 years of famine, or 3 months to be destroyed before thy foes, while that the sword of thine enemies overtake thee, or else 3 days the sword of the Lord, even the pestilence in the land, and the angel of the Lord destroying throughout all the coast of Israel. Now therefore advise thyself what word I shall bring again to him that sent me. So tungod sa pagka-selfish ni David, unsa ka ang gipili ni David, no? Kung ako, kung unsa akong desisyon, kung akong tumanon si Satan, dili lang kay ako ang silutan sa Ginoo. Kaya to makita diri sa verse 13, makakuan po ta ba nga, kuan po ni si David, no? Bay pagkasip-sip gyud. Ganyan siya sa verse number 13, and David said unto God, katong prophet, I am in a great strait. Let me fall now into the hand of the Lord, for very great are his mercies. Kaya babuk-buakon gini si David. Pabibibibi na yun ba? But let me not fall into the hand of men. So the Lord sent pestilence upon Israel, and there fell of Israel 70,000
men. And God sent an angel unto Jerusalem to destroy it. And as he was destroying, the Lord beheld, and he repented him of the evil, and said to the angel that destroyed, It is enough, stay now thine hand. And the angel of the Lord stood by the threshing floor of Ornan the Jebusite. So, unsa ako ano? Tungod sa usa ka tawo, nga ni desisyon nga ni obey siya ni Satan kaysa pag-obey sa Ginoo, daghan tawo ang naangol. Naay give price. Pero kung ang Ginoo unta nagsugo ato, gituman po ni David, ma-bless unta po to sila. Pero ang nakakuan lang gud, ang nagsugo man gud ni David, si Satan man gud. Diri nato asa tong tumanon, kabaw na gid ta unsay mahitabo. Either mahimo tang panalangin or mahimo kang tunglo. Do naay nakatunan si David pero naay po'y price ang iyang nakatunan pod. Asa ka David or asa ka Mike? Do it the hard way or the easy way? Nya ang giingon diri sa atoy padayon sa verse number 16, and David lifted up his eyes and saw the angel of the Lord stand between the earth and the heaven, having drawn the sword in his hand, stretched out over Jerusalem. Then David and the elders of Israel, who were clothed in sackcloth, fell upon their faces. And David said unto God, Is it not I that commanded the people to be numbered? Even I it is that have sinned and done evil indeed. But as for this sheep, what have they done? Let thine hand, I pray thee, O Lord my God, be on me and on my father's house, but not on the people, that they should be plagued. So giangko ni David ang yang sala. Kung kita pani, kung ako pani, ang kunon po nato dapat kay para wala na madamay sa atong gipang buhat ba. Nakatunan ako diri nga ang sugo gyud, make sure lang kita para ni Gideon pud ba. Sure ba gyud ni ang Ginoo ba gini nagsugo. Kuan ko no be sa kaning flea nga basa diri nya sa palibot wala. Nya sa sunod na pod sa palibot na pod basa, ang kani wala na poy basa. So sigurista kayo si Gideon nga sure gid niya nga ang Ginoo gyud maoy nagsugo, pero si David atat kay si David ay. Ganahan ako ipon ginako kay para makita na nako unsa ko kangilngig. From Dan unto Beersheba, grabe kadako na gid ni. So ang tapulan nga kuan nga si Joab or dili naka-feel gid siya. Naka-notice gid siya nga dili man gid ni mao. Unsay purpose ani nga ato paning ipon? Kung ang Ginoo uban nato unsa tagagamay unsa tagadaghan, pilde gid na nato atong kontra. Pero ang nakaapan lang ni David is giobey niya si Satan. Unsa ka kuan diri pod nako nga kung si Satan ang matuman sa imong kinabuhi, Mike, dili gid siya prosperous ang imong kinabuhi. Dili gid makita si Kristo, kundi ang hand of the angel gid makita sa langit nga nagpadong nagkuan nimo. So makatunan nato diri nga make sure nato kinsa ang nagsugo nimo, i-make sure nimo nga padong bagyod na sa kabubuton sa Ginoo, or basin ang angel ba nag-isa na sa iyang sword na to kay pirmi na ta sigig obey diha ni Satan. Duha ra man gyud na kung disobedient ka sa Ginoo, obedient ka ni Satan. Basin nganong lisod man gyud na akong kinabuhi, nganong bugat man gyud na akong kinabuhi kada adlaw, Lord. Pag sure day wa mo kanin tuman ako. Nagbasa tinuod kag Bible pila ka chapter sa usa ka adlaw, pero ang pangutana kinsa imong gituman? Daghan ta na receive nga mga instructions sa Ginoo, ang pangutana kinsa tong gituman. Mao na bisan unsaon na to o pila ta ka tuig na sa Kristohanong kinabuhi, pila ka percentage kaha, especially ikaw Mike, pila ka percentage kaha ang imong natuman sa Ginoo? Basin sa katuigon nimo 25%, 10%, 1% ang obedience sa Ginoo. The rest na kan Satan na. Pero pasalamat ta sa Ginoo, gi-enable ta niya
putting us into the ministry bisan unsa kalisod. Managingon ni di na ko malimtan ni Mike Wells pud ba. Ayaw ka bala ka 15 minutes, 20 minutes ka nga nagbasa sa pulong sa Ginoo or 1 minute usa ka verse lang kay hinay-hinay gyud. Hinay-hinay gyud ang imong 10 minutes, ang imong 1 verse nimo, mahimong chapter or ang imong pila ka minutes nimo sa pag-serve sa Ginoo, mutaas gina siya kay ngano man ang mercy sa Ginoo, ang kaayo sa Ginoo di nimo ma-deny sa imong kaugalingon. Magtubo gina siya kung tinud-anay kang Kristohanon. Di gid pwede ang seed, perminti na lang seed kung imo siyang itanom. Mutubo jud na siya. Basta amumaho na to pinagi sa pulong sa Ginoo. Doy na hinay, it's a process man gyud. Process ang pagtubo, dili instant, dili overnight. Pasalamat ta sa Ginoo nga gipakat-on tani ni David sa yang sitwasyon diri nga i-obey na to ang Ginoo kaysa pag-obey ni Satan gyud. Maayong gabi and thank you.